nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, as promised, balik na ho tayo dun sa atin hong episode for today. Binanggit na nga ho natin ang owner po and CEO ng Sabon Express. Mga kapartners, sa lahat ng mga nanonood sa amin ngayon, saan man po kayong dako ng bansa, ng mundo naroroon, kayo ho ay invited namin to be part of our program this afternoon. Ang atin ng special guest ay si Miss Melanie Zambrano. Miss Melanie, magandang hapon and welcome dito sa Patok sa DZAR Sunshine Radio. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga taga-subaybay po ng programang Patok dito sa DZAR. Ayan o, di ba? Sir Tony. Magandang hapon din and thank you for your time. So, sabi ko nga ho sa inyo, broadcaster din ho ito, kaya hindi ho, kumbaga, kung yung iba ay kinakabahan nung magbukas ng mikropono, yung bisita ho natin, hindi ho, dahil siya nga ho ay nagtapos. By the way, bago natin pag-usapan yung iyong humble beginning, Miss Melanie, after ng school, ikaw ba, nagamit mo ba yung iyong tinapos na profesyon? Siyempre po, sa maraming bagay nagamit natin. Ano naman po pag-graduate ko po ng college, ay mapalad naman po ako na nakapasok sa dalawang pinakamalaking networks, sa GMA, sa ABS, until po nag-decide ako na, at syempre, no, banggitin ko rin po yung radio station, no, sa DZXL na naging bahagi din naman po ako ng kanilang pamilya sa maraming taon. Ayun. Ayan. Bago po tayo nag-venture talaga sa pagnenegosyo. Okay. Speaking of negosyo, at least partly nabanggit mo na kumbaga hindi naman nasayang. Yung iba kasi natapos nila, Miss Melanie, yung kanilang gustong kurso, pero na-divert yung kanilang attention sa ibang bagay. So parang hindi nila nagamit. At least in your case, bago ka nag-business, nagamit mo naman yung iyong tinapos na profession. That's very good. Mm-hmm. Okay. So siguro bago natin pag-usapan all about the business, yung Sabon Express, ito bang pagninegosyo ay impluwensya ng pamilya, ng kaibigan? Kasi usually, madalas naming sinasabi dito na ang pagninegosyo ay maaring na-inherit sa pamilya, maaring, may friend siya na nasa business. In your case, paano ka ba nagsimula? Ikaw ba'y bata pa ay talagang hilig mo na yung magnegosyo? Kasi marami kaming naging bisita dito in the past na para bang at their young age, talagang nakafocus na sila na kumita ng pera. Not necessarily business. Parang gusto ka agad nila na may earnings sila kahit mga bata pa sila. How about in your case, Miss Melanie? Masasabi ko po na dahil po sa pangangailangan. Kasi po kung di nyo po yung naitatanong, medyo may pagka-MMK po ang aking buhay. Oo nga. So, ipinanganak po tayong mahirap, no? Yung early childhood ko po was spent in the slums of Intramuros and Tondo sa Maynila. Naranasan ko po nung bata pa ako na yung entrepreneurial spirit ko po siguro ay nakuha ko mula sa aking lola at nanay dahil lumaki po ako na yung kariton po na tinutulugan po namin sa gabi, yun po yung nako-convert po iyon na parang sari-sari store sa pag-araw. Okay, so kumbaga po naranasan ko po talaga yung napakahirap po na buhay na parang iisipin po ng marami na yung mga bata na galing sa ganoong karanasan ng kanilang kabataan, parang akala ng marami wala nang pag-asa talaga na mabago yung kanilang buhay. Pero yung ako po kasi yung kahirapan na yun po yung parang nagbigay sa akin ng fuel, no, to really dream to become somebody someday. Alam niyo po nung bata pa ako, doon po sa bahay namin,
may nakapaskil doon sa wall nung hinihigaan ko na parang poster na ginawa ko, no? Parang it's an artwork na ang nakalagay po doon Melanie will be somebody someday. Wow. So, parang every morning, no, pag nagigising ako, parang yun ang naging driving force mo. Yes, lagi pong yun ang motivation ko na ngayong araw na to ay hindi ko sasayangin dahil itong araw na to ay stepping stone ko to better days na pinapangarap ko para sa aking sarili at para sa aking pamilya. Ayun. So, yun po. So, nagtitinda po kami nagtitinda po yung lola ko ng mga lutong ulam, ng mga kakanin, ng mga... Name it, lahat ng pwedeng maitinda. Lahat po ng pwedeng itinda. Na mabibili. Yes, sa kariton na yon. So, growing up naman po, nung nakalipat na po kami ng Upper Bikutan sa Taguig, where I spent naman yung aking elementary and high school days, para po makasurvive at para may pambaon sa pang-araw-araw. Naglalako po ako ng mga kakanin din na niluluto ng either ng mother ko or ng kapitbahay. So exposed ka na talaga at your young age. Kumbaga parang kumikita ka na kahit paano. Okay. Talaga pong kasi sabi ko nga po, born out of necessity. Kasi kung hindi po namin gagawin yun, baka hindi po kami kumain ng 3 beses isang araw o kaya hindi makapasok sa eskwela dahil walang baon at pambili ng pad paper at ng lapis. Yes. So, yun po yung parang nakasanayan ko na kailangang meron kang diskarte talaga na gagawin sa buhay mo para makasurvive ka. So yung pagnenegosyo, early on naramdaman ko na talaga yung sarap na parang after na maghirap ka at maubos yung paninda mo sa isang hapon na nagtinda ka, yung bilao po na inilalako ko kapag na sold out yun, tuwang-tuwa po ako kasi parang meron akong G-centimo sa bawat Tsaka parang ang laking accomplishment na ipaubos mo yung tinda mo, 'di ba? At saka bata pa po ako dahil po pag naglalako ka, kailangan po maging parang kailangan i-entertain mo rin yung mga yung pinagbebentahan mo kasi po pag bata tapos cute ka tapos sasabihin sa iyo ng bumibili na kanta ka muna o kaya sayaw ka muna. Ginagawa ko po talaga 'yon. Talaga. Opo, kasi may mga suki po ako na pag natutuwa sila, pinapakyaw po nila yung paninda ko. So, ngayon po, sa negosyo ngayon, ang learning ko po doon, kailangan mo talagang maging creative at kailangan mong mag-offer ng more than the products that you sell. Para talagang masiguro natatangkilikin yung iyong ibinibenta. Tama yan. Okay, pero siguro bago itong Sabon Express na pag-uusapan natin, nag-venture ka rin sa iba pang mga business and medyo meron atang sad story na nangyari doon. Siguro in a nutshell, ano ba yung kwento? Ano ba ang nangyari? Kasi parang napakagandang maibahagi rin yun na after that incident sa iyong buhay, hindi ka sumuko. Kasi kung siguro madali kang sumuko after that kabiguan, kung masasabi nga ba nating kabiguan yun, di siguro wala ka dun sa position mo ngayon, Miss Melanie. Opo, tama po. Since nasa broadcast media nga po talaga ang aking propesyon, nung ako po'y magsimula talaga sa larangan ng buhay, Noong 2004 po, I decided to put up my events and production company na hindi po naman nalalayo sa trabaho sa media. Tama. Kumbaga, nasa linya pa rin natin. Nasa linya pa rin po. So, I founded Media Biz Entertainment Production. So, I used to produce mga concerts, shows, and then later on we ventured into corporate events at kami po ay gumagawa, nag-organize ng mga activations and exhibitions, mga malalaking corporate events sa mga malalaking brands po dito sa Pilipinas. And so far, pinalad naman po tayo na mapalaki po talaga yung negosyo na yon at makilala po talaga tayo sa corporate world. But then, pandemic came,
which changed a lot of lives, no? Kasama na po ang buhay ko doon. Masasabi ko na binago talaga ng pandemya. So, because of COVID, ang unang-una po talagang tinira ng COVID yung industriya po ng events, ng live events. Oo, kasi nga limited ang movement ng tao noon, bawal lumabas. Lahat po ng nakalinyang mga projects namin for 2019, na-shelved po lahat yun, na-cancel. And then, timing naman po na may na-meet po akong tao na nag-introduce po sa akin sa negosyo po ng paggawa ng sabon. Okay. Okay, so in-encourage po niya ako, in-entice niya ako na yung aking resources ay ilagay ko dito sa sabon manufacturing. At nakita ko naman din po, honestly, yung potential. Kasi at that time, parang yun yung kailangan ng panahon. Yung mga panglinis, pang-disinfect, ganon. Parang nagkaroon ng shift, no, sa mindset ng mga tao. Kasi yun ang ini-instill sa atin ng gobyerno during the time na kailangan maging malinis to avoid. Yun na nga, yung COVID na yan. Yes po. At saka, I saw na these products are essential and highly consumable. So, to make the long story short, sumugal po ako sa sabon, sa venture, no, sa business venture. And true enough, no, yung growth po namin naging exponential and phenomenal. Kasi because of my financial investment, and hindi lang po pera yung investment ko, kundi yung pong aking expertise, no, sa branding and marketing. Kasi part po ng ginagawa namin for our corporate clients yung marketing and promotions campaign, yung PR. Yes. So nagamit ko po yan dito sa pagbibihes ng brand na ito ng sabon, na after more than a year, very unfortunate, and I consider it the worst nightmare in my life. Siguro pinaka-mabigat po na pagsubok na pinagdaanan ko, because I suddenly found out na hindi po pala ako kasama doon sa sa SEC papers. Yung partnership po pala was never formalized. Wala kang papel doon sa iyong pinaghihirapan. Wala po pala akong pinanghahawakan. And masyado po talaga akong nagtiwala. Kasi para po mas maintindihan po siguro ng ating mga tagapakinig, no, tagapanood, kung bakit parang ang dating naman po napakaano naman, bakit ganon? Hindi niya naprotektahan yung sarili niya doon sa business venture. So para lang po maintindihan. Nagtiwala ka. Opo. Kasi po minahal ko po itong tao na to. So hindi po, it's not just plain business partnership. So may kasama pong relationship yon. So talaga pong, siyempre, alam niyo naman love mo. Siyempre nandun yung trust mo. Opo, alam niyo naman po ang mga babae talagang parang yan ang yan ang kahinaan. So ayun po, sinishare ko po itong kwento na to also let other women know, no, na hindi po lahat ng nagpapakita po ng atensyon, ng pagmamahal, hindi po lahat ay totoo. And for them to be able to guard their hearts and be cautious, no, of parang entertaining men and entering into relationships, lalo na po kung merong kinalaman po sa pera at negosyo. Ayun. So anyway, to make the long story short, there was deceit and there was betrayal. Nawala po lahat sa akin nung mga pinaghihirapan ko. Ang sakit noon, Miss sa negosyo na yun. Ang sakit noon kasi kumbaga aside dun sa ininvest mo na pera, lahat nandun din yung emosyon Kumbaga may kasamang emosyon yun. Kaya hindi talaga ganun kadali na i-let go. Pero gano'n mo katagal yun na dinamdam? Bago ka nag-start ulit na, hey, kailangan kong bumangon. For almost 1 year po akong depressed. I deactivated all my social media accounts. Hindi po ako lumalabas ng kwarto or ng bahay. Talaga pong hindi ko matanggap sa sarili ko. Mahirap po kasi sometimes madali yung mas madali yung halimbawang mawala ng pag-ibig. Kung pag-ibig lang. Mas madali ring mawala ng pera kung pera lang. Pero ito pong sa akin,
talaga pong parang all-in-one. Combination of both. Combination of everything. Pati po actually may mga nasira din pong friendships and may mga network of people din po na na nawala sa akin because dahil sa pangyayari na yon. So napakahirap. Parang ang pakiramdam ko po at the time parang yung ilang decades na pinaghirapan ko na I was able to build a name for myself, parang nawala lang sa isang iglap. Dahil lang ang kasalanan ko lang po talaga ay nagmahal lang ako. Opo. Baga, nagmahal ka lang. Alright, alam mo, hindi naman sa nais lang natin na basta ma-share yung kwento mo. Kasi mayroong lesson dyan, Miss Melanie, na sana makuha ng mga viewers natin na hindi ibig sabihin at nabigo ka, hindi ka nababangon. Kumbaga, in your case, sige fine, we're only human, nasasaktan tayo, iniinda natin yung nangyayari, pero hindi ka nag-stick doon. Kumbaga, it's still pandemic. So, paano ba ito nagsimula, itong business mo? Kumbaga, paano nag-start yung pagbangon mo? Sino ba yung mga naging instrumento for this Sabon Express? Natapos na tayo dun sa serye na medyo mapait-pait, pero kasama kasi yung nakaraan dun sa dun sa bagong kasalukuyan simula. At sa sabi ko nga po, depressed po ako for almost a year. I was suicidal. I was talagang parang it was parang I thought it was the end of me, no? Parang wala na pong bukas. Pero nung nag-New Year po ng 2022, which was last year, parang that's only last year. Yeah, last year parang naisip ko po na I cannot be depressed all my life kasi I have 4 kids na umaasa po sa akin. Single mother po ako. Kailangan ko po talagang lumaban, hindi lamang para sa sarili ko kundi para sa mga anak ko. And naisip ko po na may kasabihan nga, 'di ba, na parang kung saan ka daw po nadadapa, doon ka din bumangon. So sa ilang millions of pesos na nawala sa akin at almost 2 years ng buhay ko na nawala sa akin. Sabi ko, siguro tuition fee ko na lang 'yon. Parang pinilit ko pong makita yung yung blessing sa kabila ng parang ng nightmare na 'yon, ng bangungot na 'yon. So naisip ko po na ano nga ba ang take away ko doon sa experience? Number 1 is wala ka talagang ibang you don't have anything or anyone to depend on, of course except God, kundi yung sarili mo lang din. So number 2, natuto po akong gumawa ng sabon. Kumbaga I was able to know the ins and outs of sabon manufacturing and sabon marketing. So sabi ko, kung nagawa kong mag-grow yung dating brand na may partner ako, I think kaya ko ulit gawin yun. So sabi ko nga po, nanakaw man po sa akin yung 2 taon ng buhay ko, pero hindi naman niya po nakuha yung utak ko. Yes. Meron pa rin akong kompleto pa rin po yung katawan ko, may mga kamay, may mga paa. So, sabi ko, hindi niya naman nakuha yung heart ko, yung pagkatao ko. So, dun po ang para sa akin yun po ang naging puhunan ko talaga. Para makabangon ulit. And syempre, maraming dasal po at reflection. Kasi pag dumadaan ka po sa pinakamadilim na episode ng buhay mo, marirealize mo po talaga na aside from your own strength, talagang ang mapagkukunan mo lang, yung source of strength mo talaga is God. Yes. No, talaga pong pong sa Diyos ka lang po talaga kakapit. Aasa. Sa kanya ka po kakapit. At ang dasal ko po noon na sabi ko, Lord, ikaw na lang yung maging business partner ko. Yun po yung parang naging covenant ko sa kanya na samahan niya po ako sa pagtatayo nitong bagong negosyo, at gusto ko pong magkaroon ng deeper meaning and purpose. Parang hindi ko po pangarap na magbenta ng sabon. Ang pangarap ko po ay makapag-instill ng values sa mga consumers. Kasi sabi ko nga po, kailangan pong, kasi kung ang motivation mo lang po ay gusto mong gumante or gusto mong ipakita na yung for your pride and self-satisfaction na maipakita mo dun sa nang api sa'yo na
eto na ako, hindi mo ako kayang pabagsakin. Oo. Kung ganun lang po ang motivation, parang feeling ko po na baka pag nagawa ko na yon, mawalan na ako ng gana. Kasi sometimes when you achieve something that you really desire, pag nakuha mo na yon, parang, okay, that's it, tapos na. Pero gusto ko pong maging legacy itong bagong brand na ito at itong kumpanya na ito na parang pag dumating po yung time na yung mga tao ay nagpapatronize na ng business concept na ito, ay makikita nila na si Melanie Zambrano, yung babaeng hindi sumuko sa laban. Sumuko sa laban. yan yung nagsimula ng konsepto na ito. And syempre sa pagsisimula nandun pa rin yung mga challenges, 'di ba, Miss Melanie? Kumbaga hindi naman tayo sabi nga pinagpala na smooth sailing. I'm sure meron ka rin mga na-encounter before na kumbaga sariwa pa nga yung sugat, hindi pa totally naghihilom. And then eto naman with the guidance of the Lord, sabi mo nga, ang ganda kasi nung motivation mo na Lord, ikaw na lang yung partner ko dito sa business na ito. Meron pa rin bang mga challenges kahit si Lord na yung kinuha mong kapartner nung nagsisimula ka dito sa Sabon Express? Unang-una po, syempre kahit business partner mo si Lord, hindi ka naman po niya mabibigyan ng puhunan outright. So, yung ang challenge po is I started Sabon Express with nothing. Unlike po nung ini-start ko yung unang brand ng sabon na meron po talaga akong perang ipinaluwal. So, ngayon po, with Sabon Express, ang naging puhunan ko po siguro is yung magandang business credibility and reputation na na-build ko with our suppliers. So, in fact, yung mga suppliers po namin ng mga raw materials and mga packaging, sila po yung nag-encourage sa akin na, ma'am, kaya mong gawin ulit yan. Gumawa ka ng sarili mong brand, tutulungan ka namin. Bibigyan ka namin ng credit line. So, yun po yung isa sa pinakamaganda. So, parang that alone, alam mong God is with you. Kasi may mga tao talaga na ginamit para dito sa panibagong venture ng negosyo mo. Talaga pong may mga ginamit si Lord na tao para tumulong po sa akin. Tapos yung to really kickstart everything, syempre po, parang babalikan mo kung ano yung meron ka at ano yung magagamit mo doon, mayu-utilize mo. So napilitan po akong magbenta ng isang sasakyan. So yung pinakamahal ko pong pick up, binenta ko po muna para merong paunang pangrenta, at pampasweldo po sa mga tao, ganyan. Tapos sabi ko nga po, kailangan ko pong makapag-create or ng deeper meaning and purpose doon sa brand. So, again, nagkaroon po ako ng self-reflection at naisip ko po na, sabi ko, bakit ko nga ba gusto pa rin ituloy itong pagnenegosyo ng sabon? Ang nakita ko po kasi with this concept, meron pong pagkakataon ang consumer na mag-refill ng kanilang mga produkto. Of course, at a much lesser amount, and at the same time, nagkakaroon sila ng pagkakataon na i-reuse ng paulit-ulit yung kanilang mga plastic bottles and containers. Tama. Na in effect ay nakakabawas po sa plastic waste ng community. So sabi ko, yun yung gusto kong advocacy. Yung recycling, plastic reuse, saving the environment, saving our oceans. And then I started researching about yung mga initiatives currently ng gobyerno at ng mga organizations po na nag-e-espouse ng ganitong advocacy. And talaga pong na-touch yung heart ko na sabi ko, oo nga naman, we have only one earth to live in. And kung hindi po talaga natin siya pangangalagaan, paano na po yung mga susunod na henerasyon? Although napakapalasak po nun, Sir Tony, di ba? Kasi parang lagi nating naririnig, yung bata pa ako, naririnig ko na yon. Pero iba po kasi kapag talagang tinamaan yung puso mo, nagiging totoo sa'yo yung pangarap na sabi ko, sana talagang magawa natin dito sa Pilipinas na mas maraming Pilipino yung maging responsable sa consumerism, na parang hindi naman porket may pambili ka
ay paulit-ulit ka nabibili ng sachet or ng mga bote, tapos pag naubos mo yung produkto, itatapon mo. Kasi ganun po yung ganun na po yung buying habits siguro, natin. That noble intention makes your Sabon Express different. Kasi yung iba para bang they are after profit. Yes. Unlike ikaw na, kumbaga meron ka ditong hindi lang, fine, of course, yung bibili, pero more than that, meron ka pang isang isinasaalang-alang, which is the Mother Earth na, yun na nga, ngayon kasi, look at the effect of climate change. Sinasabi nga na, the reason why iba na ang pattern ng mundo ngayon is talagang nagbabago na. So, ikaw, dun sa maliit na paraan na ginagawa mo, somehow, nakakatulong ka dun. So, that makes this product different among others. Kahit sabihin mo na parehas lang yan na panlinis, mayroong itong mas malalim na nais i-impart sa mga users. Yes po. And we want to give our consumers, our customers, yung unique experience of buying their cleaning products. Kaya po, nung nag-start po ang Sabon Express, ang ginawa ko po ay talagang nag-conceptualize ako and nag-design. And alam nyo po, trial and error ito. Napakaraming fabricators ko pong nilapitan. Nakailang gawa po kami ng prototype before we were able to come up with the perfect fabrication and design of our dispensing machine. So we have two kinds of dispensers. One is automated at yung isa naman po ay manual, gravity type. Pero parehas po na very hygienic. In fact, Sabon Express is the first and only hygienic refilling stores in the country. Kami po yung parang nag-professionalize ng manner ng pagre-refill. Kasi Sir Tony, may mga iba po tayong mga kababayan na who are also into this industry. Yes. No, gumagawa rin po sila ng sabon, may mga refill din po, pero medyo backyard level po yung kanilang sistema. So ang ginawa ko po is inangat ko po yung proseso ng refill para naman po tangkilikin po ng mga kababayan natin na medyo maselan. And also to really ensure na yung mga products po na nabibili sa amin ay hindi po contaminated, hindi po madaling mapanis kasi po properly handled po siya. So ito pong aming mga refilling stations na nakakatuwa naman po kasi nabigyan po kami ng pagkakataon ng Department of Science and Technology ng DOST. So, pinag-present po nila ako ng konsepto at saka ng vision ko po for Sabon Express. And syempre, coupled with the advocacy, natuwa naman po sila, kaya naman po talagang naging all-out po ang support sa amin ng DOST. So, we are closely working with them for our research and development. And at the same time, kami po ay recipient po ng set-up program. Through DOST po, we were able to semi-automate our manufacturing facility. Galing. So nabigyan po nila kami ng mga machines for manufacturing. Kaya po nakakasiguro po yung ating mga kababayan na if they buy Sabon Express products, they're also buying quality. A good quality of Yes, product. So hindi na lang si Lord yung iyong kapartner dito, even the government is your partner. Anyway, mamaya, let's pause for a break, Miss Melanie. When we come back, marami ka nang na-share, pero I think 1 hour is not enough to share all the stories. Pero siguro ipakilala rin natin itong mga produktong ito na, I don't know, siguro mga dulo lang yung nakikita nyo sa inyong mga sets, computer. Pero mamaya ho ay isa-isahin namin yan. But for the meantime, ang oras ho natin, 1:40 na po ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund.